So, kabayan, ingat ka ha kung yung sugar mo tumataas. Okay? Magbigay lang ako ng napapansin ko dito o base sa experience ko dito na nagtatrabaho sa laboratory, kabayan. Kung ano nga ba ang nangunguna na laging mataas sa mga pasyente. Sa ginawa ng Diyos araw-araw na pagtatrabaho ko dito sa laboratory, napapansin ko talaga, kabayan. Kaya gusto kong i-voice out ito sa inyo para magkaroon kayo ng awareness. Walang araw, kabayan, okay, na may mga pasyente, mga bago, mga, alam mo yun, yung mga nagpapacheck up kahit sabi mo bago yan. Walang araw na hindi kami nagkakaroon ng pasyente dito na sobrang taas ng sugar. O kaya sila ay diabetic. Alam nyo ba, kabayan, dyan sa atin sa Pilipinas, panglima ang diabetes sa cause of death ng mga tao dyan. At maraming mga article ngayon ang lumalabas, kabayan, sa totoo lang, hindi lang yung mga matatanda ang nagkakaroon ngayon ng pagtaas ng bilang ng mga nagkakaroon ng mataas na sugar, kundi pati mga kabataan din ngayon. Nakakabahala ito, kabayan, ha? Kaya mag-ingat po kayo. Ito lang gusto kong sabihin sa inyo dahil nagtatrabaho ko sa laboratory. Araw-araw ako nakaka-encounter, kabayan, ng mga matataas ang sugar. Okay? Yung tipong first time magpa-check up, tapos magugulat na lang sila. Sobrang taas ng sugar ko. Eto, kabayan, na bakit ko gustong iwasan nyo na tumaas ang sugar nyo? Alam nyo ba, ito hindi masyado vino-voice out kasi na ang pagtaas ng sugar, kabayan, sa ating katawan ay malaki ang epekto niyan sa ating kalusugan. Tingnan nyo, kabayan, ha? Kapag ikaw ay diabetic, alam mo ba na lahat ng organ mo pwedeng maapektuhan? Mula ulo hanggang paa, pwede niyang sirain yan. Okay. As compared dun sa mga ibang tumataas dito, ang pangalawa na laging may pasyente na mataas itong mga parameter na ito, sumusunod na dyan yung cholesterol at triglyceride. Okay. Kadalasan ganyan. Or yung uric acid. Pero ang nangunguna talaga, kabayan, sugar, okay? Glucose level. Ngayon, magbigay ako ng example. Kapag mataas ang sugar mo, kabayan, okay, lalo na kung ikaw uncontrolled, okay, yung diabetes mo. Bakit may mga tinatawag na diabetic neuropathy, diabetic nephropathy, diabetic retinopathy? Bakit mga ganun? Nasisira ang mga nerve. Okay, tandaan nyo yan. Una, sinisira ng pagiging diabetic ang mga nerve. Okay. Kapag nasisira ang nerve, tingnan nyo. May ano pa ba ang mataas sa katawan ng tao na pwedeng maputol ang bahagi ng katawan? Sugar. O kahit naman mataas ang potassium mo, hindi ka naman maputulan. Kahit mataas ang sodium mo, kahit mataas ang cholesterol mo, mapuputulan ka ba? Hindi. O ito pa. Kapag mataas ang sugar mo, kabayan, o yan, pwedeng lalapot ang dugo na mag-cause dyan sa pagkakaroon ng sakit sa cardiovascular. Hindi lang yan. O, neuropathy. Pwedeng yung mga ugat dyan sa ating mga utak. Bakit ang mataas ang sugar, sila ang nakakaranas ng panlabo ng mata? Kasi may pasyente kasi ngayon, kabayan, kaya na-brought out ko ito. Sabi ko, napapansin ko yung mga pasyente. Sabi ko, bakit ikaw malabo ang mata mo? Dahil sa sugar. Yung kasama ko sa baba, naputulan ng daliri si paa dahil sa sugar. Awareness lang po ito, ha. Akala nyo yung pagkakaroon ng mataas na sugar kapag hindi nyo na-control yan, ang hirap, kabayan. Diba? Isa yan na factor kung bakit nasisira ang bato. Diabetes, mataas ang sugar. Kapag ang tao din mataas ang sugar, kabayan, ano ba ang nangyayari? Ikaw ay prone kapag nasugatan ka, ang hirap maghilom. Ikaw din ay mataas ang sugar, kabayan. Hindi mo na mamalayan na yung mga total cholesterol mo, triglyceride mo, ano yan? Naglalaro lang sila ng ganyan, oh. Totoo yan, kabayan, kit itanong nyo sa mga doktor nyo. Kaya huwag nyo po yung baliwalain. Ang sinasabi ko lang dito, kabayan, bilang isang awareness lang. Akala nyo yung simpleng pagkakaroon ng ganyan, mataas ang sugar, bakit nagloloko minsan ang BP mo? Hindi ba dahil sa sugar minsan? Okay?
Bakit ikaw tumataba ka dahil sa sugar? Bakit ikaw nagkaroon ka ng ganito sa baga dahil sa sugar? Hindi ba marami ang involvement ng pagtaas ng asukal sa ating katawan? Na marami po dyan ang parang binabaliwala, kabayan. Kung iisipin mo lang, oo nga no. Bakit ang daming parang naapektuhan yung system? Circulatory, digestive, lahat kabayan pwede niyang apektuhan kapag mataas ang sugar mo. Okay? Kaya huwag niyong baliwalain. Araw-araw dito kabayan, mapamatanda man o bata, sa totoo lang. Ako mismo magpapatunay sa inyo, base sa mga niraran namin na mga pasyente sa kanilang mga specimen, marami kabayan ang may mamatataas ang sugar. Yan ngayon ang parang napapansin ko, bakit parang normal na lang sa mga tao ang may mataas na sugar dito? Isang paalala lang po ito kabayan. 10% ang nakukuha mo sa genes. Okay? Kung ang ninuno mo diabetic, 90% base sa lifestyle mo. Andyan na lahat yan. Physically, mentally, at yung chicha. So kabayan, ingatan mo yan, ha? Kasi tingnan mo, dahil sa pagtaas ng sugar, nasira ang bato, nag-dialysis. Okay? Mahirap kabayan, kaya gusto kong na-brought out po sa inyo ito. Akala nyo lang simple, pero kung titingnan nyo talaga, ang punot dulo ng mga pagkakaroon ng malfunction ng ibang mga organ, kung ikaw ay diabetic, dahil dun sa pagkakaroon mo ng high glucose sa iyong dugo. Nakakabahala po kasi kabayan na, alam mo yon, maski mga bata, Diyos ko, kawawa mga bata. Paano ba yan? Hindi po ba? Minsan din yung mga kinakain natin ngayon, malaking factor po yan sa pagbibigay ng pagtaas ng ating mga asukal sa katawan. Sabayan mo pa ng mga technologies ngayon na parang nagpapabigay ng tamad sa paggalaw. Lahat na lang kasi, di ba? Pero ikaw kabayan, kung alam mong balansihin lahat ng bagay-bagay dito sa mundo para sa ikakabuti ng iyong kalusugan, gawin mo. Okay? God bless everyone. Alagaan niyo po ang kalusugan niyo, ha? Bye-bye.